Bago tayo magsimula ay nais ko po muna magpasalamat sa mga solid na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po. At kung ikaw naman ay bago pa lang dito ay huwag ka na po mag-atubili pa na pindutin ang subscribe button dyan sa ibaba. Pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga paparating pa nating video. Yeah, let's go! Sa pagpapatuloy ng ating kwento ay makikita natin si Lloyd na nakatayo sa taas ng bundok kung saan pinagmamasdan niya ang lupang kanyang tatayuan ng mga apartments. Ginamit niya ang kanyang surveying skill para makita ang eksaktong pagtatayuan ng mga buildings, habang sinasabi sa sarili na ang greatest advantage para sa mga refugees ay ang pagkakaroon ng environment kung saan makakaya nilang suportahan ang kanilang mga pangangailangan. Habang masaya na iniisip ng ating bida ang malilikom nitong malaking tax revenue. At sinabi na ito na ang kanyang magiging huling proyekto at siya ay hihinto na sa pagtatrabaho para mag-enjoy na lang sa buhay pagkatapos nito. At ito ay nag-i-imagine na masayang lumalangoy sa pera. Habang sinasabi ng ating bida na si Bayern ang gagawin nitong tagapamahala, dahil alam nito na kung sakaling mag-retire si Bayern ay makakapili ito ng isang magaling na papalit sa kanya. Samantala sa kabilang banda naman ay tila nakaramdam ng biglaang pagsama ng pakiramdam si Bayern, kaya sinabi ng mga kasama nito na magpahinga na muna. Pagkatapos ay nagpapulong si Lloyd para i-briefing ang mga kasama nito sa itatayo nilang Front Terrace Estate Honey Apartment Construction Plan. Pero di pa man nagsimula ay kinontra na agad ni Javier ang pangalan na nais ni Lloyd para sa apartment na gagawin. Kaya sinabi nito kay Javier na wag muna itong magsalita kung hindi pa ito pinahihintulutan ni Lloyd. Dahil dito ay medyo nainis si Javier, samantala si Bayern naman ay iniisip ang napapanaginipan nito sa magkakasunod na 4 na gabi, kung saan nananaginip ito na siya ay ginagawang alipin ng isang demonyo hanggang sa mamatay ito dahil sa pagtanda. Sinimulan na ni Lloyd ang kanilang pagpupulong kung saan ipinakita nito ang design sa first page ng kanilang document na hawak at ito ay tinatawag na tulo. Isang pabilog na disenyo kung saan meron itong isang kwarto at sala. At sa gitna naman ng building ay mayroon plaza at mga facilities at maging canteen at toilet ay mayroon din dito. Sinabi ni Lloyd na ang balak niyang gawin ay hugis square dahil mas madali itong gawin kesa sa pabilog. Sinabi rin ni Lloyd na mayroon pa itong gustong i-highlights pero wala ito sa mga documents na hawak nila. At ito yung pagtatayo nila ng mga steel gate na magsisilbing harang papunta sa plaza ng kanilang building na kung saan ang lugar na ito ay hindi basta-basta na masisira. At namangha ang lahat sa sinabi na iyon ng ating bida. Dito ay sinabi ng Baron na nag-aalala ito sa problema nila sa pera. Pero sinabi ni Lloyd na kung ang inaalala ng Baron ay ang production cost ng mga andol at ng mga pagkain ay makakaasa ito sa ating bida na magkakaroon ito ng sapat na pondo para sa mga ito. Samantala habang nakasakay sa kabayo at papunta sa mansyon ni Lacuna ay tila inaasar ni Lloyd si Javier at sinasabi niya dito na kung ito ba ay nagagalit. Pero dito pinapansin ni Javier. Kaya natahimik si Lloyd. At sinabi na sa totoo lang ay natatakot ito. Kung kaya ba niya talagang gawin ang ganito kalaking proyekto? At naitanong nito paano kung mag-collapse ito? O kung kaya ba talaga niya i-accommodate lahat ng refugees? At sinabi na siya ang responsable dito dahil siya rin ang nagsimula nito. At sinabi ng ating bida na dapat ay hindi ito nagpapakita ng kahinaan at kailangan niyang ma-fulfill ang mga conditions kung gusto nito makuha ang buong tiwala ng mga tao sa paligid niya. At sinabi rin ni Lloyd na tanging si Javier lang ang taong napapakitaan niya ng kanyang kahinaan. Na tila nagpaantig kay Javier. Pero tila iba ang nasa isip ni Javier at inisip na para lang itong isang trash bin emotion para kay Lloyd. Kung saan sa isip nito ay tinatawanan ito ni Lloyd sa kanya ito binigyan ng isang sapak. Pero sa isip lang yun ni Javier. Pagdating sa mansyon ni Lacuna ay makikita si Diego na naglalakad ng biglang makasalubong nito sila Lloyd, na agad naman binati ng ating bida. Nang makita nito si Lloyd ay nanginig betlog si Diego sa takot. Nilapitan ng ating bida si Diego para kumustahin at tinanong niya ito kung ito ba ay na-kick out sa kanilang academy na akala mo ay walang kaalam-alam sa pangyayari. Nanginginig sa takot na animoy na sobrahan sa kape na sumagot si Diego ng oo. Pero paglapit ni Lloyd ay nakangiti nitong sinabi na walang dapat ikatakot si Diego dahil nandito ito para tulungan itong makabalik sa academy.
Pero biglang nag-transform ang kaninang nakangiting mukha na ngayon ay naging malademonyong itsura ang ating bida at sinabi na nakadepende sa ikikilos ng tatay niyang si Lacuna kung tutulungan niya ito na makabalik sa academy. Samantala, gulat naman si Lacuna sa narinig ng sabihin ni Lloyd na nais nitong taasan ang singil nito sa tubig. Sinabi ni Lloyd na hindi naman mahirap intindihin ang sinabi niya at gusto lang nito na taasan ng konti ang ibabayad ni Lacuna. Galit na galit ito at sinasabi sa sarili na napaka-walang hiya ng ating bida, nagawa nitong mapa-kick out ang kanyang anak, at ibinenta ang tubig sa kanya na dapat ay wala namang bayad pagkatapos ay gusto pa nitong magtaas ng presyo sa pagsingil. Pero bigla nga itong tumawa ng malakas sabay tumayo at nagpunta malapit sa bintana. At sinabi kay Lloyd na sa tingin nito masyado pa itong bata kung kaya di pa nito naiintindihan ang mga bagay-bagay. At mayabang nito na ipinakita kay Lloyd ang pinirmahan niyang kontrata at sinabi na ang nakasaad sa kontrata ay fixed price, kaya walang karapatan si Lloyd na magtaas ng singil para sa tubig. Pero sumenya si Lloyd na nagsasabing lumapit ka, halika dito kasabay ng paglalabas nito ng magnifying glass, at ipinakita sa kontrata ang nakasulat sa maliliit na letra na nagsasabi na ang presyo ng tubig ay maaaring magbago, depende ayon sa gusto ng supplier. Kaya naman halos lumabas na ang mata ni Lacuna sa galit habang sinasabi na manloloko si Lloyd. Habang si Lloyd naman ay sinasabi na kumalma lang muna ang Bisconde, dahil hindi naman ito tataasan ang presyo ng walang dahilan. At alam ni Lloyd na parehas naman silang makikinabang dito, pero nagngingit-ngit pa rin ang Bisconde. Pero dito ay sinabi ni Lloyd na ang 17 estates ay nawasak dahil sa pag-atake ng Monster Domino, dahilan para ang mga refugees ay magpunta kila Lacuna pero ito ay ni-reject niya. Kaya sinabi ni Lloyd kay Lacuna na iisipin na lang nito na hindi ito nangyari, dahil kung aabot pa ito sa Reyna ay siguradong made-disappoint ito pag nalaman ng Reyna. Kaya napaisip si Lacuna na gusto lang ni Lloyd na ipakita dito na parang pinapatawad lang siya ni Lloyd sa ginawang pag-reject sa mga refugees. Dagdag pa ni Lloyd na talagang ito ay may pakialam sa kanila, kung kaya sinabi nito na kung siya ay susulat sa Reyna ay posible na matulungan nito na makabalik si Diego sa academy. Kaya napapaisip ng matindi si Lacuna, habang si Lloyd naman ay nakangiting naghihintay sa sasabihin ni Lacuna. Hanggang sa magsalita ito at nagtanong kung magkano ang gusto ni Lloyd na ibigay nito sa kanya. Sinabi ni Lloyd na siya ay nagmumukang mangingikil ng pera na gangster dahil sa sinasabi ni Lacuna. At sinabi nito na umaasa lang naman ito na magbibigay si Lacuna ng dagdag na pera kung saan hindi ito madidismaya. Sinabi pa ni Lloyd na ito ay para na rin sa pagpapanatili ng kanilang pagkakaibigan. Habang si Lacuna naman ay mangiyak-ngiyak habang sinasabi na sabihin na ni Lloyd kung magkano ba talaga ang kailangan nito at tinawag pa niya itong demonyo. Habang si Javier na nasa likod ni Lloyd ay sinasabi na meron talagang napaka-pangit na personality si Lloyd. Sinabi ni Lloyd na wag ma-pressure si Lacuna, basta sabihin lang nito kung ilang porsyento sa presyo ang gusto nitong idagdag at ipagpapasalamat na niya ito kahit magkano pa ang gusto idagdag ni Lacuna. Patuloy na nag-iisip si Lacuna habang ang paligid ay tila nababalot na ng tensyon. At nang sasabihin na sana ni Lacuna ang 20% ay natigilan ito nang makita ang malademonyong unggoy na mukha ni Lloyd. At sinabi na hindi talaga yun ang gusto niya sabihin. 30% pero tila di pa rin ito gusto ni Lloyd na makikitang sobrang pangit na ng itsura na parang gigil na at gusto ng manakit. Hanggang sa napatingin si Lacuna kay Javier na nakabuka ang palad na nagsasabing 5. Kaya sinabi ni Lacuna na 50%, tataasan niya ng 50% ang ibabayad niya sa singil ng tubig ni Lloyd. Pero si Lloyd ay hindi pa rin satisfied dito at nagpalagutok pa ito ng kanyang mga daliri at leeg. Kaya napatanong si Lacuna kay Javier kung bakit ganito pa rin umasta si Lloyd kahit na sinunod na nito ang sinabi ni Javier na 50%. Pero umiling-iling si Javier, at sinabi na 5 times. Kaya napasigaw sa galit si Lacuna at sinabi na para itong pagnanakaw sa umaga, masyadong mahal ang 5 times sabi nito. Sinabi naman ni Lloyd na kung bakit iniisip ni Lacuna na 5 times, kahit 4 times lang naman ay sapat na sabi ni Lloyd. At dahil dito ay tila nagliwanag ang pagmumukha ni Lacuna at agad na pinirmahan ang kontrata. Pagkatapos nito ay masayang-masaya na umalis ang ungas na si Lloyd, habang si Lacuna naman ay binabasa ang kontrata,
nang bigla nitong napagtanto na nagoyo pa rin siya ni Lloyd dahil 4 na beses na mas mataas mula ngayon ang babayaran nito sa ating bida. Samantala habang sila ay pauwi napansin ni Lloyd na parang malungkot si Javier. Kaya tinanong niya ito kung bakit para itong malumbay. Sinabi naman ni Javier na pakiramdam nito ay para itong naging isang blackmailer. Pero sinabi ni Lloyd na hindi dapat ganun ang sabihin ni Javier. Dahil dapat hindi nito sinasabi na pakiramdam niya blackmailer ito dahil ito ay ganap na isang blackmailer. Sabay tawa na inaasar si Javier. Dagdag pa ni Lloyd na tinulungan siya nito kaya tiyak na isang blackmailer si Javier, sabay tawa ulit. Kaya makikitang asar na asar si Javier. Sinabi ni Javier na ang pagprotekta lang ang duty nito kay Lloyd kaya di na niya ito muling tutulungan sa mga panloloko na ginagawa. At hindi na rin ito magpapagamit sa kanya sa mga construction, na sinagot naman ni Lloyd na kung ganun ang gagawin ni Javier ay hindi na niya ito kakantahan pa ng lullaby, pero mayabang na sinagot ito ni Javier na 1 buwan na rin ang lumipas mula nang maging sword master ito, kung saan sinabi nito na kaya na nito kontrolin ang kanyang pakiramdam at hindi na nito kailangan pa ang lullaby ni Lloyd. Pero sa pagsapit ng dilim ay hindi pa rin makatulog si Javier kaya bumangon ito at nagpunta kay Lloyd at nakiusap na kantahan ito ng lullaby ni Lloyd. Natinanggihan ni Lloyd at sinabi na kung alam ba ni Javier na kung nabuo na ang habit na ginagawa nito sa pagtulog, ay hahanap-hanapin na ito ng kanyang katawan at kapag ito ay hindi niya nagawa ay hindi pa rin ito magagawang makatulog. Kaya sinabi ni Javier na naiintindihan na nito at nakiusap ulit na kantahan na siya ng lullaby ni Lloyd. Pagkatapos makantahan ni Lloyd ay agad naman na nakatulog si Javier. Kaya ang ating bida ay nagunat at sinabi na magsisimula na ito para sa kanyang task na gagawin. At nagsimula na nga ito sa paggamit ng kanyang skill simulation para sa pag-layout. Habang sinasabi sa sarili na ang swerte nito dahil sa marunong ito gumawa ng undol pero wala pa siyang sapat na kaalaman sa paggawa ng apartment. Araw-araw ay patuloy ang ating bida sa pangunguna sa kanilang proyekto. At sa gabi naman ay sumusubok ito ng iba't ibang paraan gamit ang kanyang skill simulation para mapatibay ang mga buildings na kanyang itatayo. Kahit napaka-busy ni Lloyd ay patuloy pa rin itong tinanggap ang mga refugees na dumarating sa kanilang village. Pilit na inaalam ni Lloyd kung ano ang problema sa kanyang building kung bakit ito patuloy na nagko-collapse sa kanyang simulation. Kaya naisip nito na bawasan ang palapag ng kanyang building. Hanggang sa tumulo na ang dugo mula sa ilong nito. Pero dinilaan niya lang ito at nagpatuloy sa ginagawa. At sinasabi na hindi nito maaaring bawasan ang palapag ng kanyang mga buildings dahil marami ang nakasalalay dito kasama na ang pagkakaroon ng malaking tax revenue nila. Kinabukasan ay sinabi ni Byron kay Lloyd na base sa calculation nito ay ang kaya na lang nilang bayaran ay ang mga soldiers at overtime sa loob ng 4 na buwan. Sinabi rin nito na kailangan na nilang bagalan muna ang paggawa sa kanilang proyekto o kaya ang ibang refugees ay ipadala nila sa ibang estate, sabi ni Byron. Pero sinabi ng puyat na Lloyd na wag ito mag-alala, dahil sinisigurado nito na makakakuha ito ng maraming funding. Pagkatapos nun ay bigla na lang bumagsak si Lloyd. Samantala sa Magenta Palace ay makikita ang mga sundalo na may hawak ng mga pana na nakatutok sa reyna habang ito ay nakatayo sa gitna. Nang magbigay hudyat ang isang sundalo ng sabay-sabay na pag-atake sa reyna. Pero gumamit ng aura sword ang reyna kaya mabilis lang nitong nasangga ang mga palaso. Naikinamangha ng mga sundalo. Pero ang reyna ay dismayado at sinabi na ang kanyang na-improve ay ang pag-create lang nito ng kanyang aura sword. Kaya parang naawa ito sa kanyang sarili at naisip ang pagpapahiyang ginawa sa kanya ni Kyle. Kung saan sinabi nito sa sarili na ayaw na niya itong maulit. Maya-maya ay may lumapit dito na nagsabi sa kanya na may dumating na sugo galing sa Frontera Barony at gusto siya nitong makausap. Kaya napatanong ito kung si Lloyd ba ang nagpadala ng envoy sa kanya. Sa loob ng palasyo ay napapaisip ang reyna kung ano ang panlilinlang na naman ang gagawin at sasabihin ni Lloyd. At nagsimula ng basahin ni Javier ang nakasulat sa liham. Kung saan nagpasalamat si Lloyd sa reyna at sinabi nito ang kalagayan ng kanilang estate. At ang patuloy na pagdagsa ng mga refugees sa kanilang village, sinasabi rin ni Lloyd sa kanyang liham na sa dakilang pag-iisip ng reyna na kung saan nakikiramay sa mga karaniwang na tao, ako si Lloyd na isang tapat sa dakilang empress,
ay sa palagay ko na tama lang natanggapin sa aking pangangalaga ang mga nakakaawang mga commoners dito sa ating dakilang kingdom. Habang si Javier naman ay makikita na tila nahihiya sa dami ng dakila na sinasabi ni Lloyd. Habang ang Reyna naman ay tila naiinis na rin sa paulit-ulit na sinasabi ni Lloyd, hanggang sa sinabi ni Lloyd sa kanyang liham na wala itong sapat na pera. Na ikinagulat naman ng Reyna na kung saan sinabing walang hiya ang ating bida. Pero sinabi rin ng Reyna na balak naman na nito magpadala ng tulong sa kanila. Pero sa pagpapatuloy ng pagbabasa ni Javier ay sinabi nito na ang kailangan nila ay 3 beses na mas mataas sa iniisip ng Reyna. Kaya gulat na nasabi ng Reyna na 3 times at kung ito ba ay wala na sa katinuan. Pero sa pagbasa ni Javier ay sinabi nito na hindi ito baliw. Kaya tila nanakit ang ulo ng Reyna. Habang si Javier ay patuloy na binabasa ang mga sinasabi ni Lloyd. Kung saan sinabi nito na ang plano niya ay magtayo ng isa pero maraming palapag na building, at plano nito na mabigyan ng permanenteng tirahan ang mga tao. Na kung saan sinabi ni Lloyd na alam niya na yun din ang gusto ng Reyna. Pero sinabi ulit nito na wala itong sapat na pera. Dahil dito ay pinatigil na ng Reyna ang pagbabasa ni Javier ng sulat ni Lloyd. At sinabi kay Javier na sabihin kay Lloyd na bagamat siya ang Reyna ay hindi nito kaya na biglaan na gumamit ng malaking halaga ng pera. At sinabi na kailangan pa nila muna itong ikonsulta sa mga financial expert. Pero muling naglabas si Javier ng isa pang sulat na mula pa rin kay Lloyd, at sinabi na walang magiging problema sa plano ng kanilang mga building dahil maaari rin itong magamit bilang protection kung sakaling babalik ang Monster Domino o kaya umatake ang mga kalaban na mula sa silangan. Sinabi ni Lloyd na malaki ang gagampanan ng mga building na ito para sa kapayapaan sa kingdom ng Reyna. Dagdag pa nito na ang lahat ay sasang-ayon sa planong ito, sabi ni Lloyd. At dahil dito ay napaisip ng malalim ang Reyna, dahil marami siyang makukuha na benefit sa planong ito ni Lloyd. Isa pa ay mas lalong lalakas ang kapangyarihan nito sa kanyang nasasakupan. Dahil dito ay napagpasyahan na ng Reyna ang pagbibigay ng perang hinihingi ni Lloyd. Pero may pahabol pa ito sa sulat na nagsasabi na mas magiging maganda kung pati si Corgedes ay pupunta sa kanilang estate. Na pinagbigyan din naman ng Reyna. Samantala sa Fronteras Estate, ay makikita ang mga abalang trabahador ni Lloyd. Kung saan pinamumunuan ito ni Greg, pero sino ba si Greg? Sa una si Greg ay isa sa pinakatamad na sundalo ng kanilang village pero ito ay laging nasa paligid lang ng ating bida. Present din ito sa isang napakadelikadong misyon kung saan nalagay pa sa panganib ang buhay nito. At maging sa mahirap na trabaho ay ginagampanan nito ng maayos ang kanyang mga responsibilidad. Ganyang tao na si Greg ngayon. At dito nga ay ipinapakita ang pagtulong ni Greg sa mga refugees. Paglabas nito sa isang tent ay nakita niya si Emily. Kung saan pinagsabihan nito si Emily na kailangan nito magpahinga sa tamang oras pero walang pakialam si Emily at sinabi na magpapahinga ito sa oras na gusto niya. Matapos noon ay makikitang masayang-masaya ang dalawa na naglalampungan. Ngunit sa kasamaang palad naman ay nakita ito ng ogre na may hawak na bulaklak na balak din sanang ibigay nito kay Emily. Kaya nalungkot ang ogre nang makita na masaya si Emily na kasama si Greg. Kaya binitawan na lang nito ang hawak na bulaklak sabay umalis. Napansin naman iyon ni Emily pero paalis na ito kaya di na niya ito tinawag. Samantala balik sa kalagayan ng ating bida na nakahilata at tila sobrang pagod ang pagmumukha. Kung saan sinabi nito na ito ay nanaginip. At ang panaginip na yun ay hindi kaaya-aya. Napansin ni Bayer na dumilat na si Lloyd kaya tinanong niya ito kung ayos lang ba ito. Pero sumagot si Lloyd at sinabi na sa palagay nito ay malapit na ang oras. Anong sinasabi mo, Master Lloyd? Nag-aalalang tanong ni Bayern. Ang ibig kong sabihin ay papalapit na ang araw para sa pagpapasahod ng kanilang mga tauhan, sabi ni Lloyd. Kaya tila nalungkot din si Bayern. Ubo ng ubo si Lloyd habang sinasabi na magiging zero na ang balance nito at soon ay mawawalan na ito ng pera. Pero ini-encourage pa ito ni Bayer na pwede naman nila i-delay ang pagpapasahod, at sigurado naman ito na maiintindihan iyon ng kanilang mga tauhan, pero sinabi ni Lloyd na nagtrabaho ng maayos ang mga ito para kumita kaya paano ko i-delay ang mga sahod nila. At sinabi ni Lloyd na mas mabuti nang mamatay siya kesa gawin iyon.
Pagkatapos ay tuluyan ng nawalan ng malay si Lloyd. Habang si Bayer naman ay nagmamadali para mag-utos na tumawag ng doktor. Pero biglang dumating si Javier, at tahimik na lumapit kay Lloyd. Habang si Bayer naman ay sinasabi dito na hinimatay na naman si Lloyd. Pero inilabas ni Javier ang pera at sinabi na gumising na si Lloyd, at dahil nga doon ay biglang nagmalademonyo na umiilaw ang mata ng ating bida sabay bangon at na-activate ang special skill nito na financial heal. Dahil nga doon ay muling na naman na nabuhayan ang ating bida. At sinabi na magsimula na ulit sila sa paghuhukay ng lupa.